Magandang araw! Sa talakayan na ito ay ituturo naman namin sa inyo ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng hito sa palaisdaan. Ano nga ba ang fish pond or palaisdaan? Ang fish pond ay isang body of water na nabuo either naturally or artificially by hollowing or embanking the soil or yung ginagawang paghuhukay ng lupa. Maaari tayong gumawa ng fish pond sa loob o likod ng ating bakuran or kung meron tayong bakanting lote sa ating bukirin na pwedeng pakinabangan. Pero bago tayo gumawa ng palaisdaan, may mga bagay na kailangan nating i-consider upang maging maayos ang ating pag-aalaga. Pinakamahalaga ay ang site selection. Kailangang meron tayong enough source of clean water. Ito ay maaaring galing sa irigasyon, ilog o deep well. Dapat din i-consider ang proper location for access to inputs na gagamitin natin sa culture system tulad ng fingerlings, feeds, fertilizers at iba pa. Gayon din ang market location kung saan natin ibebenta ang mga alaga nating isda. May mga magandang kalidad ng lupa tulad ng luwad for good water retention. Kailangan na ito ay malayo rin sa pollution sources tulad ng mga pabrika. Dapat ding i-check ang peace and order ng area kung ito ay safe sa mga mapagsamantala or magnanakaw. At ang pinaka-importante ay ang engineering or design ng gagawin nating palaisdaan kung saan kailangan na ito ay may lalim na minimum of 1 meter, elevated ang pond bottom para sa mas madaling pagde-drain and provisions of inlets and outlets. Kailangan din na ang pond dikes natin ay may lapad na 3 meters para sa mas safe na pagguho tuwing may malakas na ulan or pagbaha. Kapag ready na ang ating palaisdaan, maaari na tayong magsagawa ng pond preparation or paghahanda ng palaisdaan para sa stocking ng similya. Una ay kailangan nating patuyuin at ibilad sa araw ang fish pond ng 2 linggo hanggang 1 buwan upang sumingaw ang toxic gases ng lupa. Maaari natin itong sabayan ng pag-eliminate ng predators gamit ng pea-seed powder na may dosage na 50 ppm or 50 grams per square meter, kung saan tutunawin ng pea-seed powder sa tubig at ibo-broadcast sa pond bottom upang mamatay ang mga unwanted species ng pond. Kapag ready na ang fish pond, maaari na tayong magpapasok ng tubig for water culture, kung saan maglalagay tayo ng fertilizer upang tumubo ang natural food. Ang fertilizer o pataba na gagamitin natin ay maaaring organic tulad ng chicken manure na may daming 10 grams per square meter or 100 kilos per hectare. At kung inorganic fertilizer naman ay combination ng 16-20-0 at urea na may daming 5 grams per square meter or 50 kilos per hectare. May mga pagkakataon na kailangan ding mag-apply ng lime or apog, lalo na kung may katagalan ng ginagamit ang palaisdaan, upang mai-correct ang pH nito or matanggal ang maasim na amoy ng lupa. Kung agri-lime ang gagamitin, ang dosage ng pag-a-apply nito ay 40 grams per square meter or 400 kilos per hectare, at 25 grams per square meter or 250 kilos per hectare naman kung hydrated lime. After nating mag-water culture, maaari na tayong mag-stock ng fingerlings. Ang karaniwang inihuhulog na size ay 2 to 3 inches upang makasiguro ng mataas na survival rate at mapaikli ang days of culture. Ang ideal stocking rate ay 20 to 30 pieces per cubic meter. Ngunit kung mababaw na ang pwedeng maximum water level ng pond, kailangan nating magbawas ng stocks upang hindi masikipan ang mga isda sa palaisdaan. Ang initial na lalim ng tubig during stocking ay 30 cm. Hindi kinakailangang malalim upang mas madali nating mamonitor ang mga similya na iuhulog at mabilis lumaki ang mga hito sa fish pond, lalo na kung ito ay may maluwag na space. Kung kaya't kailangan nating mag-sorting ng mas maaga upang maiwasan ang cannibalism. Ang pagsusorting ay sinisimulan sa ika-30 days ng pag-aalaga
and after 15 days interval for the second sorting. Ginagawa natin ito upang mahiwalay ang malalaki sa maliliit na size ng hito. May tendency kasi na kainin ng fast-growing fish ang mga maliliit since meron silang cannibalistic characteristics. Kung kaya't, kailangan na meron pa rin tayong separate compartments na paglalagyan ng nasort na hito base sa kanilang magkakatulad na size. Ang recommended is at least 2 compartments. During the culture period, mahalaga na isaalang-alang din ang maayos na water management tulad ng pagdadagdag ng tubig sa ika-30 days ng culture to 50 cm water level hanggang sa umabot ito ng 1 metrong lalim sa ika-2 buwan ng pag-aalaga hanggang bago mag-harvest. Meron din tayong ginagawang karagdagang proseso sa water management gaya ng paglalagay ng apog every 15 or 30 days na may dosage na 3 grams per liter, lalo na kapag lumalapot na at nagbe-birdy na ang kulay ng tubig o di kaya ay maasim na ang amoy nito dahil sa mga organic waste. Para sa pagpapakain, we highly recommend to use formulated diets like Tate Catfish Feeds. Ito ay floating feeds na designed for ponds with shallow water depth. Ang Tate Catfish Feeds ay available mula fingerlings hanggang harvestable size na isda. Ang karaniwang ginagamit na feeds ayon sa magkakasunod-sunod na feed type ay fry booster, pre-starter na may sukat na 0.6, 1.0 at 1.5 mm. Kasunod ay ang starter, grower at finisher feeds. As much as possible, we don't recommend to feed entrails, food waste or scraps dahil maaaring mag-cause ito ng pollution sa ating ponds at pagsimulan ng pagkakaroon ng sakit ng mga alaga nating hito tulad ng fungal and bacterial infections. Mahalaga din na mapanatili natin ang magandang kalidad ng ating tubig para sa masaganang harvest. Karaniwan sa pag-aalaga ng hito sa palaisdaan ay umaabot ng 3 to 4 months. Depende sa dami ng size ng fingerlings na ihuhulog at sa preferred marketable size na meron tayo. May 2 proseso tayo ng pag-harvest. Ito ay selective harvesting at total or complete harvesting. Gumagamit ng pukot or seinet sa pag-harvest ng mga alagang hito. Depende sa lawak or laki ng palaisdaan. Sa selective harvesting, pinipili lang ang mga good size gamit ang sorting table. Karaniwang ginagawa ito sa 75 days ng pag-aalaga kung saan may mga pailan-ilan na ring malalaking hito na tinatawag na shooters or fast-growing fish. Ang isa namang pamamaraan ay ang total harvesting kung saan hinuhuli na lahat ng stocks upang ibenta at makapaglagay uli ng panibagong aalagaan. Sa palaisdaan na may sukat na 25 meters by 20 meters by 1 meter depth or equivalent to 500 square meter, tayo ay naghulog ng 25,000 pieces na similya ng hito or may stocking rate na 50 pieces per cubic meter. Sa 48% na survival rate at harvest size na 3 pieces per kilo, tayo ay naka-harvest ng 3,960 kilos at nagpakain ng 6,010 kilos or 150 bags of feeds. Ang total production cost natin ay 319,968 pesos at may gross sales tayo na 396,000 pesos. Lumalabas na ang kabuuang kita sa isang crop ay 76,032 pesos. Imagine, sa loob ng 4 na buwan ng pag-aalaga, tayo ay kumita ng ganitong halaga. Kung kaya't hinihikayat ko ang lahat na subukan ng pag-aalaga ng hito sa palaisdaan. Hindi na natin kailangan na napakalaking area para makapagsimula. Bagkus ay i-maximize lang natin ang potensyal na lupain na meron tayo. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.